Ayan mga kagulay, isang magandang umaga po sa inyo lahat at welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. Ayan, so ngayon meron na po tayo ulit video na panibago. So panibagong preparation po ulit ito dito sa aming pinagtaniman ng sitaw. So ito pong sitawan po namin na Emerald Star, pinipitasan po ito at nasa 15 hanggang 18 na pitas na po itong aming sitawan. So ngayon meron pa kami ginagawa dito ngayong umaga. So katatapos lang po namin mag-harvest. At nagsisimula po kami ng 2 AM ng madaling araw. Ayan. So ngayon natapos na kami nag-harvest at nabiyahe na po sa sangitan. Itong sitawan po na to, meron pa kami tatanim dito na bagong gulay para hindi po masayang itong aming balag ng sitaw. Ayan, so makikita nyo yung sitaw namin. Ayan, medyo may katandaan na. Pero pinipitasan pa po at marami pa naman siyang bunga. At nakakakuha pa rin kahit paano ng pang gastos sa susunod namin na tanim. So itatanim po namin dito mga kagulay yung pipino. Ayan, so pipino itatanim namin sa pinagbalagan na to. So abangan nyo lang po yung next video ko kung anong klaseng variety yung aming tatanim dito sa may sitawan. So ang presyo po ng sitaw sa mga bago po ay nasa 40 po ang 100 piraso po. So itong mga luma nasa 30 hanggang 35 pesos po. Ayan, depende pa rin po sa lakas o sa haba ng bunga na dadalhin natin doon sa bagsakan. So marami na kasing bagong sitaw. So ito naman mga kagulay, hindi pa naman namin to alisin o talagang tatanggalin dito sa balag. So habang naghihintay kami sa pipino, pipitasan po namin tong sitaw at diretso pa rin yung pag-aalaga namin tsaka pag-i-spray namin ng mga lason. So piniprepare lang namin to sa taniman ng pipino. Habang hindi pa nawawala yung sitaw, meron na po agad kasunod na pipino para dire-diretso po yung aming galaw dito sa lupa. So tapos yun lang po yung video ko, tapos papakita ko sa inyo kung gaano nga ba kadami yung timpla namin dito sa aming pag-i-spray dito sa sitawan. Ayan, so yun, tapusin nyo lang po mga kagulay para po mapaliwanag ko po sa inyo. So yun mga kagulay, so andito na nga po ako sa may sitawan. At kasama ko nga po pala si Kuya Dado at dalawa po kami mag-i-spray dito ng Kojak na 150 SL Glufosinate. So ito po yung aming gagamit na pamatidamo para kahit idikit sa puno ay hindi po masyadong maapektuhan yung aming sitaw at hindi po dire-diretso itong mamamatay. So ito pong 150 SL na Kojak po na to, ang timpla po namin dyan ay isang lata ng sardinas sa 20 liters pong sprayer. So medyo nilakasan po namin kasi yung damo nga pong nasa gitna ng sitawan ay medyo nagugulang na po at medyo matitigas na po ang puno. Kaya ngayon isang lata ng sardinas ang aming kinarga sa aming 20 liters na sprayer para sa ganun po ay habang lumalabas po yung pipino doon sa lupa ay siya naman pong mamatay mismo yung damo na natitira doon sa mismong gitna ng sitawan. So makikita nyo nga pala yung sitaw namin medyo may katandaan na nga at ito nga ay aming isprayan at sagad na nga sa puno, pero hindi po ito diretsong mamatay at mawala po yung mismong sitaw. So pipitasan pa po namin to. So yung bunga sa ilalim ng kanyang puno ay talagang matatama na po yan, pero okay lang naman din po mga kagulay kasi ang bunga niya sa puno ay medyo maigsi na po. At kailangan na po namin talaga itong isagad para hindi po matabunan itatanim namin pipino. So sana abangan nyo pa rin yung aming update dito sa pipino at kung ano na nga bang itsura. So meron po akong live nito sa aking channel kung saan po ay nagtanim na po kami. So ito pong video na to ay late upload ko na po. Ngayon ko lang siya na-upload, pero ito mga kagulay ay ito po yung unang aking ginawa sa preparation nga po sa pagpapatanim o sa pagtatanim ng aming bagong tanim dito sa aming balag ng sitaw. So yun nga, para hindi masayang yung aming balag ay tinanaman po muna namin ng pipino. Pero titignan pa po namin yung panahon kasi mga kagulay dahil nagsisimula na nga yung amihan season dito sa amin. So titignan pa po namin ng 10 days kung magiging okay nga ba ang panahon, kung makaka-recover ba yung aming pipino sa hangin. So medyo mahirap kasi magpabulas ng pipino, lalo na dito sa aming lugar ay malakas po ang hanging amihan. So abangan nyo lang po yung update yung mga kagulay. So makikita nyo dikit-dikit na nga o dikit na sa puno yung aking pag-i-spray ng aming Kojak, pero hindi po ito
diretsong pumupunta sa ugat, kundi po ito pong mga damo lang po ang maapektuhan dyan. Yung sitaw na aming tanim ay aming pipitasan at hindi po siya mamatay ng diretso. So yun naman po ang kagandahan sa mga contact herbicide na kung saan po ay hindi po maapektuhan yung ating tanim. Kung sakali po tayo ay magkakarga o magtatanim pa ako sa mismong tabi niya ng puno at gamitan po natin itong mga contact herbicide. So yun mga kagulay, tapusin nyo lang itong video ko na to at makikita nyo nga po yung aking pag-i-spray. At andyan nga din po yung aking itsura ng aming sitaw kung saan po ay medyo dumidilaw na nga. Sana abangan nyo po yung aming susunod na video dito sa aming mga pipino.